Mga kaibigan, mga kababayan, isang magandang hapon po at gabi sa inyong lahat. Pinas update ng bayan. Meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, huwag niyo muna kakalimutan ho na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan ho ay may panibago tayong low pressure area na naman na minomonitor. At meron po itong lokasyon ngayon na 990 kilometers east of Southern Mindanao at nasa low chance po na maging isang ganap na bagyo within the next 24 to 48 hours. So titignan natin yung posibilidad kung ito na nga ba yung susunod na panibagong bagyo. At para sa kaalaman ng bawat isa, ang susunod po na bagyo ay tatawagin po natin bagyong Mirasol kapag ka ito po ay nabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Well, balikan natin yan. Alamin muna natin yung forecast weather conditions natin. Mga lugar po na apektado ng low pressure area dyan sa Misilangang Mindanao, easterlies at localized thunderstorm. Ngayong hapon po hanggang sa gabi, hanggang bukas ng umaga po mga kaibigan, sa area po ng Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, kasama na rin po ang Davao Oriental. Ang lagay ho ng panahon dyan ay makakaranas pa rin po ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po sa trap ng low pressure area. Ibig sabihin yung trap o yung extension ng hangin nito nga pong low pressure area. Kung makikita nyo naman, ito yung malapit ng pumasok o papasok na ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya nakaka-apekto na yung extension ng kanyang hangin. Samantalang sa area ng Metro Manila, the rest po ng Luzon, ilang bahagi ng Visayas ay patuloy din makakaranas po ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm dahil naman po sa easterlies or yung mainit na hangin po na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. So mga lugar pa rin na yan, possible lang mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area kung sakali po magkaroon ng moderate to heavy rains ngayon pong hapon hanggang ngayong gabi din po. Sa area ng Mindanao naman at ilang bahagi ng ating bansa na hindi ko nabanggit, patuloy pa rin ang maulap na kalangitan dahil naman po sa localized thunderstorm. Posible din ang mga isolated rain showers or thunderstorm. Yung naranasan natin na pag-uulan kanina na tumagal po ng almost isang oras din. Ang lakas ho, yun ho ay dahil sa mga localized thunderstorm. Tulad na aking sinabi, pag easterlies ang lagay ng panahon o nakaka-epekto sa ilang bahagi ng ating bansa, sa may silangang bahagi, madalas po thunderstorm, mga localized thunderstorm ang nagpapaulan sa hapon at sa gabi. Ngayon ho, ang habagat or southwest monsoon ay walang direktang epekto, naka-monsoon break pa rin pero nananatili pa rin siya dyan sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. May mga nagtatanong ho sa atin kung babalik pa ba ang epekto ng habagat. Wala, balik pa po yan, no? At kapag merong nabuo dyan sa may kanlurang bahagi ng ating bansa na low pressure area o bagyo, agad-agara mag-intensify isang habagat para magkaroon siya ng sirkulasyon ng hangin. Kaya po nawala ang habagat dahil nga po sa sirkulasyon niya ay humina, no? Wala kasing low pressure area na direkta pong lumalapit sa kanya. So ngayon, nakikita natin na nagpapalakas o nagbibigay ng sama ng panahon. Sinasabayan ho, no, ng easterlies, yung mga sirkulasyon ng hangin or mga cloud cluster na siyang nabubuo naman bilang isang ganap nga po na low pressure area. Ayon na rin po sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. Sa week 2 natin, 2 LPA ang ating i-monitor pero lahat po ng mga low pressure area na yan ay nasa category ho, no, bilang low chance na maging isang ganap na bagyo. Pero may mga posibilidad pa rin sa mga pagbabagong pwedeng mangyari. Kapag low chance ng low pressure area, pwede mag-intensify into medium to high chance na maging isang tropical depression. At para din kapag naging isang ganap na bagyo yan, posibleng lumakas o mag-intensify kapag nadagdagan pa ng isang low pressure area. Sa ngayon mga kaibigan ko, mga kababayan, wala tayong direktang aktibong bagyo sa loob ng PAR. Pero etong panibagong low pressure area ang nagbabanta na posibleng mabuo sa mga susunod na mga oras. So manatili kayong nakaantabay at naka-update, naka-like at naka-subscribe sa ating channel para sa mga update ko ho ay mabilis ko kayong nanonotify, no, at lumalabas po sa inyong homepage. At ako ay nagpapasalamat dahil nagtsatsaga kayong makinig sa akin dahil po kahit papaano naman ay nakakahabol tayo sa update, no. Kung ano yung forecast weather condition natin, lagi ko po sinasabi sa inyo para makapaghanda. So ngayong hapon, yung mga lalabas ng mga bahay, yung mga uuwi, ugaliin po magdala ng payong, jacket at kapote dahil sa mga biglaang buhos ng pag-ulan, hindi po natin yan inaasahan. Sa ngayon, yan muna ang pinaka-latest natin. Ako ay muling nagpapasalamat sa inyong lahat. Magandang hapon, magandang gabi sa bawat isa.